Magandang araw sa lahat. O kung maganda nga ba ang araw ko pagkatapos ng huli kong karanasan. Matagal na akong nakikinig sa mga kwento dito. At masasabi kong isa rin ako sa may karanasan sa mga katulad nila. Ang akala ko'y hindi ito mangyayari sa akin. Nung nakaraang taon lang ito kaya sariwa pa sa aking isipan. Ako nga pala si Victor, isang seaman. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Na-excite akong makita ang aking ka-long distance relationship na nakilala ko lang sa Facebook group pages ng mga samahang seaman na naghahanap ng kanilang magiging girlfriend. Hindi lang ako ang nagkakandara pa na mapansin niya. Marami kami. Pero heto ako. Ang swerte ko at ako ang pinili niya. 6 months pa lang kami pero pala ko na siyang pakasalan. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa at hindi na rin ako bata para patagalin ang relasyon. Sabi nga nila, kung mahal mo ang isang tao, ibibigay mo sa kanya ng buong buo ang sarili mo. Niyakap ko siya ng mahigpit nang makalapit siya sa akin sa 3 oras na biyahe ko sa kanila. Ibinigay lang niya sa akin ang address ng bahay nila at naghintay ako sa terminal. Alam kong pagod ka sa biyahe. Gusto mo bang kumain? Halika muna. May inihanda akong pagkain para sa atin. Maraming salamat. Medyo gutom na nga ako eh. Gandang-ganda talaga ako sa kanya. Halos lahat sa kanya ay perpekto. Kaso, mahilig nga lang siya magsuot ng mahahabang damit. Ayos lang yon. Kasi mas gusto kong ako lang ang nakakakita ng buo niyang katawan at wala nang iba. 1 oras din ang biyahe patungo sa kanila. Hindi naman ito probinsya pero para siyang liblib na lugar sa syudad. Para na po, dyan na lang po sa kanto. Pagkababa namin sa tricycle ay naglakad pa kami ng konti. Hiwa-hiwalay ang bahay at pansin ko ang ibang tao na nakatingin sa akin. Hindi ako mapakali. Kasi ramdam ko na parang hindi sila sanay na may ibang tao sa barangay nila. Kamusta ka na pala? Nandyan ba mga magulang mo? Wala sila mama dito. Nakikiramay dun sa isa naming patay na kamag-anak. Kaya umuwi muna sila ng probinsya. Nagpaiwan ako dahil alam kong darating ka. Pumayag naman sila. Pero baka siguro sa susunod na linggo, bumalik din sila agad. Kasi gusto ka rin nilang makilala. Mabuti naman kung ganon. Dito na nga pala tayo. Pasensya ka na, maliit lang ang bahay namin Ito naman si Annalyn Hindi naman gaano maliit. Tama lang yon para sa inyong pamilya. Hayaan mo Annalyn. Pagkasal naman natin Kaya ko nang palakihan yung bahay nyo. May sapat naman ako ipon Tama na nga yan. Halika na rito sa loob. Tuluyan kaming nakapasok sa loob ng bahay nila. Bahagyang madilim ang aura kahit na may ilaw. May mga ganun naman kasing bahay. Una kong napansin na walang altar para sa mga rosaryo o imahe ng Diyos. Ibinaba ko na lang ang gamit ko sa sala. May napansin din ako na amoy masangsang. Pero hinayaan ko na lang. Sumunod ako sa kanya sa kusina. Hala, hindi ko pala alam na iba yung religion nyo, no? Oo, hindi naman kami relihiyosong tao. Ikaw ba? Hindi rin gaano, pero okay lang yan. Nasa sayo naman pananampalataya mo Ito nga pala yung mga hinanda ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Naupo na ako sa harap ng hapagkainan. Samot-sari ang mga nakahanda. Ikaw ba nagluto ng lahat ng to? Ang bango Mukhang masarap sila. Kita ko na parang nahihiya siya ng mga oras na yon. Pero nakangiti pa rin sa akin. Oo naman, inihanda ko talaga yan para sa'yo. Hindi ko alam kung anong gusto mo kaya niluto ko na lang yung alam mong hindi mo nakakain habang nasa barko ka. Maraming salamat talaga. Ang sarap, grabe. Pwede na nga talaga kitang asawahin. Nako, mabubusog ako nito araw-araw sa luto mo. Hindi ako nagbibiro ng mga oras na yon. Ang sasarap nga ng gawa niya. Nakailang sandok din ako ng kanin. Bakit hindi ka pa kumakain? Tara na, saluhan mo ko. Makita lang kitang busog na rin ako. Mag-enjoy ka lang.
para naman mamaya makapagpahinga ka ng maayos. Halos madilim na rin nang magising ako sa pagpapahinga. Nakarinig ako ng iyak ng sanggol, kaya agad akong napabangon. Annalyn? Pumangon ako sa kama dahil sumasakit na rin ang likod ko. Wala kasing foam ang mga kama nila. Paglabas ko ng silid ay walang katao-tao sa loob, kaya palinga-linga ako. Pero nang ibalik ko ang tingin ko sa kusina, nakita ko si Annalyn. Nakangiti sa akin, kaya nabigla ako. Ito naman nandyan ka pala. Akala ko wala ka na eh. Napaisip ako. Hindi ko alam kung guni-guni ko ba yon o kanina pa talaga siyang nakatuyo roon sa tabi ko. Nandito lang ako. Nagtataka nga ako bakit hindi mo ko pinapansin. Kumusta naman ang pahinga mo? Ayos lang naman. Nga pala, pwede ba akong lumabas muna? Pupunta lang ako sa bayan. Alam kasi ng mga kaibigan ko na uuwi kasi ako ngayon eh. Gusto nila ako makita. Bakit hindi mo na lang sila yayain dito? Nagtataka ako sa mga ngiti ni Annalyn noong mga oras na yon. Nakakatakot. Hindi ko maipaliwanag. O sadyang ganun lang siyang ngumiti. Hindi ko alam dahil nga ngayon lang kami nagkaharap. Hindi naman alam to ng mga kaibigan ko eh. Nakakaya din naman sa inyo. Kaya ako na lang lalabas. Ay siya, Annalyn. Mauna na ako. Inaantay kasi nila ako sa bayan eh. Mag-iingat ka. Tumawag ka pag uuwi ka na ha. Bumalik ako sa silid ko na nagtataka pa rin kay Annalyn. Nagmadali akong gumayak at baka magbago pa ang isip niya. Sana hindi siya katulad ng ibang naging jowa ko na masyadong istrikto. Hindi ko pa naman siya asawa. Maging mahigpit siya kung asawa na niya ako. Pero sa ngayon, gusto ko munang mag-enjoy. Namiss ko rin kasi ang buhay dito sa Pinas. Paglabas ko ng silid, narinig ko ang ingay mula sa kusina. May hawak na itak at madugo sa kusina habang may tinatadtad si Annalyn. Ano yan, Annalyn? May negosyo kami sa bayan. Mga barbecue ang tinitinda namin. Mga order namin tong mga karne. Kararating lang kanina. Mukha silang sariwang-sariwa ah. Masarap nga yun eh, yung sariwa. Ay siya, alis na pala ako. Tawagan kita kapag nakauwi na ako. Pero pag hindi na ako nakatawag, huwag mo na ako hintayin ha. Sana mag-enjoy ka doon. Maraming salamat. Binigyan ko siya ng halik sa labi at saka ako lumabas ng bahay. Mabuti na lang at may nasakyan akong tricycle patungo sa bayan. Agad ako nakipagkita kila Ruel at sa barkadahan. Aba, mabuti naman pinayaga ka lumabas ng jowa mo, Victor. Ang layo na rin ang dinayo namin ha. Kaya ikaw ang gagastos sa drinks natin ngayong gabi. Abay syempre naman. Ako pa ba? Tsaka ano yung sinasabi mo mabuti't pinayagan ako? Madali lang utuin yun si Annalyn. Pero mahal ko yun. Gusto ko lang muna mag-enjoy-enjoy. Nako pre, may maganda raw na chika babe sa bar na yan ha. Mura pa kaya dyan na lang tayo. O siya, tara na pre. Alam mo ba na marami rin sexy sa Brazil? Pero mas namimiss ko yung mga babae sa Pilipinas. Tawanan lang kami ng tawanan hanggang sa makapasok kami sa loob ng madilim at maingay na bar na yon. Agad kaming nag-order ng maiinom namin at pulutan nang may lumapit sa amin. Yes, eto na sila pre. Grabe, gaganda. O siya. Chill lang kayo mga babes. May umupo sa lap ko at nag-lap dance pa. Kaya na-excite talaga ako. Ang ganda kasi niya at ang kinis. Ito mga gusto ko, paring Ruel. Tuwang-tuwa pa ako ng mga sandaling yon, Miss Clar. Nang sa kumpulan ng mga lalaki sa tapat ng lamesa namin, nagulat ako nang pamilyar na mukha ang nakatingin sa amin. Annalyn? Sa gulat ko ay naitulak ko ang babae. Sinamaan niya ako ng tingin. Pero pagbalik ko ng tingin sa direksyon ni Annalyn, wala na siya roon. Guni-guni ko lang ata. Hoy paring Victor, mahuhulog yung babae sa pagkakatulak mo ah. Baka palabasin tayo ng bouncer dito. Nako pre, sorry. Akala ko nandito si Annalyn eh. Yari ako dun.
Sira ulo ko talaga. Kakaisip mo yan na konsensya mo. Wala naman siya dito at hindi naman niya alam to eh. Inom lang ng inom. Huwag mo siya masyadong isipin. Oo nga eh. Baka nga. Ay siya. Cheers, pare. Kinuha ko na lang ang bote ng beer at uminom na lang. Hindi ko na lang pinansin ang pag-aalala ko kanina nang may isa na naman na lumapit na babae. Ano naman pangalan mo? Girly na lang. Ops, may bayad ang paghawak. Hindi ako katulad ng ibang babae dito, no? Mahal ako. Hindi naman yan problema sa kaibigan ko. Sige nga. Victor, pakitaan mo nga naman na himik siya. Inilabas ko ang bundle ng pera na pinapalit ko kanina sa airport bago ako lumabas at dumiretso rito. Napansin ko ang panginginig sa mga mata ni Girly. Wow! Kung ganun eh, kaya mo naman pala akong bilhin ngayong gabi. Mapaglaro ang mga kamay ni Girly. Para bang inaasar niya ako sa mga pasimple niyang hawak sa binti ko. Papunta sa mga gitnang parte nito. Nakikiliti ako at na-excite sa kanya. Eh kung ganun eh, ilang oras ka ba pwede? Kaya ko magdamag, no? Kahit pasabay pa kayo ng kaibigan mo. Nako, girly. Hindi naman ako fan ng tatluhan eh. Kaya ka namin suluhin ng kaibigan ko. Malakas yan at magaling. Napakalupit pa. Iba rin kasi yung type ko eh. O ano, girly? May alam ka bang lugar dito? Diyan lang sa taas. May mga kwarto dyan na pwede mong i-rent. Basta yung mga sunod na nangyari ay nakipagbakbakan ako sa kanya nung gabing yon. Nakatatlong rounds din kami. Gusto ko pa sana siyang pagurin, pero mahahalata ako ni Annalyn pag uwi ko. O ayan, girly. Maraming salamat sa oras mo ha. Oo naman. Grabe ka. Pabalik ka ha. Pagkatapos kong iabot sa kanya ang 3,000 binayad ko, lumabas na ako ng silid. Hindi ko alam kung nasaan si Roel. Kaya paglabas ng bar ay nakita ko siyang nakaupo roon at lasing na. Hoy, Ruel. Halika na. Uwi na tayo. Hindi pare. Kaya ko pa. Ayan. Inom pa more. Inalalayan ko na lamang si Roel at pumunta na kami sa paradahan ng tricycle. Sa Barangay Asul nga po, Manong. Nako, iho. Hindi na kami bumabiyahe pag ganitong oras doon. Sa iba ka na lang sumakay kung ganun. Eh bakit naman po? Tagaron ka ba o bago ka lang dito? Bago lang po. Bakit po ba? Ano meron dun? Hindi mo ata alam na tirahan yun ng mga aswang. Imbis na magtaka, natawa ko sa sinabi niya. Ito naman si Manong oh. Naniniwala pa ba kayo sa ganyan? Nasa modern world na tayo tapos naniniwala ka pa sa aswang? Nako, iho. Huwag mong tawanan yan. Totoo yan sa amin dito. Basta, ayoko maghatid sa inyo ng ganitong oras. Kung ako sa inyo dito na lang kayo magpaumaga. Bad trip naman oh. Kahit ang ibang tinanong namin, ayaw kaming ihatid papasok doon. Iisa lang ang sagot nila. May aswang daw sa lugar na yon. Mukhang weird lang yung place, pero wala naman sigurong aswang doon. At wala namang nasabi sa akin si Annalyn tungkol doon. Wala tayong magagawa. Maglalakad tayo papasok sa amin. Naku naman, sana naman may maawa tapos pasabayin tayo. Victor, pansok na ako. At bigla na lang siyang humiga sa kalsada. Hoy, Ruel, tumayo ka nga dyan. Hindi ako pwedeng hindi uuwi. Magagalit si Annalyn. Tara na, baka naghihintay pa rin yun sa akin hanggang ngayon. Hindi ko alam kung iiwan ko si Roel ng mga oras na yon o dito na rin ako matutulog. Bahala ka nga dyan. Naglakad na ako sa madilim na papasok sa Barangay Asul. Makalipas ng kalahating oras, wala pa rin akong nakakasalubong na sasakyan. Masakit na ang mga paa ko at palinga-linga ako sa likod ko. Madilim at hindi ko na makita ang pinanggalingan ko. Habang tumatagal, napansin kong may yapak na sumusunod sa akin. Bigla kong naramdaman na parang may mga nagmamasid sa akin.
Kaya hindi ko mapigilan huminto sa paglalakad. Tiningnan ko ang mga madidilim na parte ng kakahuyan. Ngunit wala akong makita. Pero parang may mata. Lasing ka lang, kaya kung ano-ano nararamdaman mo. Bulong ko sa aking sarili. Muli akong naglakad nang biglang lumalakas ang hangin, na parabang nanggagaling sa itaas ng mga puno. May huni ng mga uwak akong naririnig. Hindi ko siya iniisip, pero bigla na lang pumasok sa aking alaala ang sinabi ni Manong tungkol sa mga aswang. Bigla ko na lang binilisan ang paglalakad ko, hanggang sa nakita ko na lang na tumatakbo ko sa gitna ng madilim na kalsada, nang bigla akong mapatid sa humps na kalsada. Mabilis akong tumayo at binuksan ko ang ilaw ng aking flashlight sa cellphone. At doon ay tumutok sa isang direksyon. Nakita ko ang isang nilalang na papalapit sa akin. Anak ng putya! Agad akong napatayo. Nanlaki ang mga mata ko at hindi makapaniwala. Nang makabangon ay agad akong tumakbo. Kahit iwan ko na ang aking phone sa kalsada. Putol ang katawan. Itaas na bahagi na may malaking pakpak. Maitim at kulubot na balat. Matatalas na ngipin at kuko sa mga kamay. May tumutulong dugo sa putol na bahagi ng katawan. Tulong! Tulungan niyo ako! Umaasa akong may bahay na may bukas na ilaw at baka sakaling makita o marinig nila ako. Ito na ata ang pinakamabilis na takbo na ginawa ko sa buong buhay ko. Ramdam ko ang pawis ko at bilis ng tibok ng puso ko na kumakalabog sa loob ng dibdib ko. Makailang beses akong natumba pero wala akong pakialam, lalo na't hinahabol niya ako. Nag-iba ako ng daan hanggang sa makarating ako sa loob ng kakahuyan para iligaw ang nilalang na yon. Hingal na hingal akong huminto at nagtago sa malaking puno. Bigla na lang nagliwanag nang makawala sa makapal na ulap ang bilog na buwan na nagsilbing liwanag ko sa kakahuyan. Pagharap ko sa tabi ko, may nahawakan akong malagkit at malapot. Halos umikot ang sikmura ko sa aking nakita. Para bang gusto kong ipaputol ang kamay ko. Napaatras ako hanggang sa matumba dahil sa malaking ugat ng puno na nakausli. Isang kalahating parte ng ibabang bahagi ng babae. May palda, pero tumitibok-tibok pa ang lamang loob na naiwan doon. Buong takot akong napasigaw nang nahanap ako ng nilalang kung saan ako nagtatago. Hindi ko maipaliwanag ang itsura niya. Nakatitig sa akin ang mapupula niyang mga mata. Dahil sa takot ay bigla na lang akong binawian ng lakas. Kinaumagahan nung araw na yon, napabalikwas ako ng bangon. Hingal na hingal at pinagpapawisan ng malamig. Nasaan na ako? Nagulat ako nang makitang nasa loob ako ng isang silid. Yung pamilyar na bahay nila Annalyn. Gising ka na pala. Kumusta ang tulog mo? Mukhang marami kang nainom kagabi ah. Ano? Oo, bakit? May problema ba? Annalyn, paano ako nakauwi dito? Hinatid ka ng tricycle dito. Lasing na lasing ka nga eh. Hindi ka nga makapagsalita kagabi. Ako, wala na akong maalala. Sigurado ka ba? Lasing na lasing ka kaya. Baka siguro kaya ganyan wala kang maalala. Basta ang alam ko lasing kang umuwi. Nagsuka ka pa nga sa kusina eh. Iniisip ko yung mga sinasabi niya. Hindi ba't panaginip lang ang lahat? Pero bakit parang totoo? Kung ako sa'yo, bumangon ka na. Nakahanda ng almusal. Samahan mo na rin akong mamalengke. Magtitinda kasi ako sa bayan mamayang hapon ng barbecue. O sige, eto na, babangon na ako. Pagkatapos ng agahan, ay iniisip-isip ko pa rin yung nangyari nung gabing yon. Yung nilalang na lumilipad at yung kalahating katawan niya. Sinamahan ko na lang si Annalyn na mamili sa palengke. Maingay ang palengke at mabaho. Abala si Annalyn sa pamimili nang mapansin ko ang nakadikit na papel sa ilang poste sa palengke. Lumapit ako roon at pinagmasdan hanggang sa makilala ko kung sino yon. Teka lang, siya yung babae kagabi ah.
Naibulong ko na lang sa aking sarili. Hindi ako maaring magkamali. Siya yung babae kagabi na ikinama ko bago ako umuwi. Tandan-tanda ko na siya yun. Oh, Victor. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Tapos ka na ba? Pinasadahan din ni Annalyn ng tingin ng litrato ng babae doon na may nakalagay na nawawala. Kilala mo ba siya? Hindi no. Sino ba yun? Kawawa naman siya, no? Sana mahanap na siya ng pamilya niya. Naku, sana nga. Kawawa naman. Halika na. Dapat makapag-prepare tayo ng ibebenta ko. Fiesta pa naman dito mamaya at maraming dayo. Sayang ang benta. May sumagi sa aking alaala. Annalyn, naalala mo ba kung saan ko nilagay yung cellphone ko? Parang wala kasi yun nung nagising ako eh. Baka may chat na yung agency. Nasa lamesa lang yon. Nagtataka nga ako bakit hindi mo pinansin. Sige, tignan ko lang. Naalala ko kasi yung phone na yon. Nabitawan ko kakatakbo. Kung nasa bahay nga siya, ibig sabihin panaginip lang yon. Kailangan ko pang matawagan si Roel kung kumusta na kaya siya. Pag-uwi namin sa bahay nila Annalyn, una ko ngang nakita ang phone ko sa lamesa sa kusina na hindi ko rin naman nakita kaninang umaga. Nang tingnan ko nga ay walang basag ang salamin. Mabuti naman kung ganon. Dahil fully paid ko tong binayaran sa US nung napadaan ang barko namin doon. Binili ko to para sa sarili ko dahil inggit na inggit ako sa mga kasama ko na may iPhone. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Tawagan ko lang si Roel ah. Sige lang. At ihahanda ko lang yung ibababad ko. Lumabas ako ng bahay at idinayal ko na nga ang number ni Roel. Hello? Roel? May sumagot sa cellphone. Pero matagal na sumagot ang boses sa kabilang linya. Hanggang sa may marinig akong mabagal at malalim na paghinga. Roel? Nandyan ka ba? Oo pre, bakit ka napatawag? Gago ka. Iniwan mo ako kagabi sa kalsada. Nagasing ako eh. Kamuntikan na ako masagasaan ng bus. Bakit mo naman ginawa sa akin yun? Pasensya na. Pero ikaw ba yung sumagot kanina o asawa mo? Anong asawa? Alam mo namang call center agent si Mrs. kaya tulog na yun. Bakit? Ano ba narinig mo? Parang hininga lang yun pare. Parang nahihirapan. Naku paring Victor, delikado ka. Baka narinig mo kanina na nagsasarili ako. Joke lang pre. Buisit ka talaga, Roel. Gago ka talaga. Nainis na lang ako nang tumawa ng malakas si Roel sa kabilang linya. Eh ano nga kasi? Bakit ka napatawag? Kagabi kasi, pre. Hindi ka maniniwala sa kwento ko. Ang weird. Hindi ko tanda kung paano ako nakauwi. Ikinuwento ko kay Roel lahat. Habang pasimple akong dumudungaw sa bintana para hindi marinig ni Annalyn. Alam mo Victor, lasing ka lang. Hindi naman totoo yan eh. Basta't ang mahalaga, hindi naghinala si Annalyn. Mabuti nga hindi kanya tinanong-tanong eh. Pero yung asawa ko, inaway pa nga ako eh. Pero yung girlie na babaeng nabayaran ko ng 3K, nawawala siya ngayong umaga. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Biglaan na lang nakita ko sa palengke. Nakapaskil yung mukha niya. Alam mo pre, baka stress ka lang at kulang sa babae at alak. Kita ulit tayo para makalimutan mo yan. Lasing ko lang kagabi kasi good time lang katulad ng dati. Ano? Gusto mo dalhin ko na yung motor ko para hindi na tayo mahirapang umuwi? Hindi ko pa alam pre. Sasama kasi ako sa pagtitinda ni Annalyn sa bayan ng barbecue niya. Basta ako nang bahala pre. O siya, sige na. Mamaya na. Lulutuan ko pa ng pagkain ng asawa ko para magpa-good time sa kanya. Nang matapos ang tawag ko kay Roel, pumasok na ako sa loob. Nagulat ako nang makitang duguan ng damit ni Annalyn at may hawak na itak sa pagdadad ng karne. Natatakot talaga ako sa kanya pag may hawak siyang itak na ganyan. Oh, Victor, kumusta naman? Kinamusta ko lang naman si Roel kung ayos lang ba siya at nakauwi kanina. Oh, tulungan na kita. Ano bang kailangan kong gawin?
Itong isaw ng baboy, pakilagay mo sa stick. Alam mo naman kung ano yon, di ba? Oo. Katulad na nakikita ko sa mga tindahan. Abala si Annalyn sa ginagawa niya nang mapansin kong sobrang puti ng karneng tinatadtad niya. Napansin ko pa ang mahabang marka ng karne na yon. Ang alam ko kasi sa karneng baboy, isang bilog na tatak lang at kulay asul. Pero ito, para siyang isang guhit. May problema ba, Victor? Annalyn, anong klaseng karne niya? Bakit sobrang puti ng karne? Kapag ganito kasi magandang uri ng karneng baboy ito, pinalaki talaga ng maayos. Tumango-tango na lang ako sa kanya bilang pagsang-ayon. Pero hindi mawala ang tingin ko sa marka ng karne. Inaalala ko kung saan ko nakita yon. Naging abala na rin ako sa ginagawa ko nang may kumikinang sa plato ng isaw. Isang hikaw. Bakit may hikaw dito? Ay nako, Victor. Akin yan. Kanina ko pa nga yung hinahanap. Nalaglag lang pala dyan. Agad niyang kinuha ang hikaw na yon. Pero pansin ko na hindi naman siya mahilig sa alahas. Pero tinago na lang niya yung hikaw sa apron niyang suot. Pamilyar din ang hikaw na yun sa akin. Ngunit hindi ko lang matandaan kung saan ko nakita. Simula ata nung nalasing ako kagabi. Ang dami kong hindi maalala. Nung dumating ang hapon, tinulungan ko siyang mag-asikaso sa pwesto niya sa bayan, malapit sa palengke. Pagkalapag pa lang namin ng mga paninda, marami na agad na lumapit sa amin. Annalyn, kilala ka na talaga dito, no? Oo naman. Masarap daw kasi yung timpla tsaka nanunuot ang lasa. Halos paubos na ang paninda ni Annalyn nang may mapansin ako sa dami ng tao na lumalapit. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Girlie na duguan. Agad akong umiwas ng tingin dahil ayokong makita ang duguan niyang muka. Victor, ayos ka lang ba? Ang bilis ng tibok ng puso ko at nang bumalik ako sa direksyon ni Girlie kanina, wala na siya. May problema ba, Victor? Wala naman. Okay lang ako. Parang Victor! Bigla na lang dumating si Roel at lumapit sa pwesto namin. Oh, eto na ba si Annalyn? Ang ganda niya! Ang swerte mo! Narinig kong natawa at kinilig si Annalyn. Pero napansin ko na iba ang titig ni Roel kay Annalyn. Ganyan yung mga titig niya sa mga babae sa bar. Ay, Annalyn. Nga pala si Roel, yung matalik kong kaibigan. Roel, Annalyn nga pala, yung soon-to-be wife ko. Magaling yan magluto. Nice to meet you, Annalyn. Nga pala, ipapaalam ko sana si Victor na sumama sa akin eh. Birthday ko kasi. Nahihiya lang raw siya magsabi sa'yo kasi baka hindi mo raw siya payagan. Sana naman payagan mo kahit ngayon lang. Katulad mo, miss ko rin naman si Victor. Para ka talagang gago, Ruel. Bakit hindi ka nagsasabi sa akin, Victor? Papayagan naman kita eh. Para naman makapag-enjoy ka sa bakasyon mo. Ha? Talaga? Maraming salamat, Annalyn. Sige na, Victor. Sumama ka na. Ako nang bahala rito. May mga tricycle pa naman oh. Maaga pa. Makakauwi pa ako. Walang nagawa si Annalyn ng mga oras na yon. At natangay ako ni Roel paalis doon. Ano pre? Ang dali lang naman pala kausap ni Annalyn eh. Oo nga eh. Mabait siya talaga sa totoo lang. Saan ba tayo pwede pumunta ngayon? Alam ko na. May bar doon sa ibang baryo. Doon na lang tayo para hindi tayo masyadong mahalata. Oo nga no. Tara. Maaga pa lang nakapasok na kami sa bar na pinuntahan namin. Sinalubong na agad kami ng mga babae pagkapasok pa lang namin. Naku mga girls, chill lang. Magpapainit pa kami. Tawa naman ako ng tawa sa mga trip nitong si Roel. Ano Victor? May napili ka na ba? Meron na pre. Ako nang bahala sa isang to. Tumayo na ako pero lumapit ako sa bar counter. Hindi siya isa sa mga babae sa bar, kundi isa rin sa mga customer. Hello miss.
mukhang malungkot ka. Wala ka bang kasama? Gusto mo bang samahan kita? Hi. Wala nga eh. Ikaw ba, may kasama ka ba? Wala nga eh. Pwede ba mahingi pangalan mo? Ako si Nicole. Malagkit kung makatitig si Nicole. Ano? Gusto mo sayaw tayo? Nakita ko na lang ang sarili ko nakasayaw siya. Wala siyang pakialam kahit idikit ko ang pribadong parte ng katawan ko sa puwetan niya. Mas lalo pa niyang dinidikit at nagkukunwaring umuungol. Kaya mas lalo akong nag-iinit. Ang sumunod na nangyari ay nakita ko na lang ang sarili ko. Kahalikan siya. Papasok sa isa sa mga sili dito sa bar. Lumalaban din at magaling makipag-espadahan ng dila. Todo ka pa siya sa bakat ng pantalon ko. Bigla niya na lang akong tinulak sa kama. Kaya napangisi ako sa kanya. Alam mo, hindi mo malilimutan ang gabing to. Talaga? Sige nga, patunayan mo. Muli niya akong hinalikan. Pero nang idilat ko ang mga mata ko, sa likod ni Nicole ay nakita ko na nakatayo si Annalyn. Naitulak ko si Nicole sa gulat. Ano bang problema mo? Ngunit wala naman si Annalyn sa paligid. Palinga-linga ako. Ano ba? Gusto mo pa bang ituloy? Hindi pa rin ako nagsasalita. Pahala ka na nga dyan. Huwag ka nang manunulak ng babae. Bastos ka rin eh, no? Hindi ko na siya napigilan nung nag-walk out siya. Sumunod din ako pagbaba ko kay Nicole at binalikan ko ang pwesto ni Ruel na may kalaplapan sa gilid. Halika na, Ruel. Alis na tayo. Hinila ko siya paalis sa babae. Parehas nila akong sinamaan ng tingin. Wala mo naman kasi yun, Victor. Kainis naman eh. Hindi pwedeng ikaw lang yung nagagalit yung Manoy porket nilibre mo lang ako eh. Hindi, pre. Ganito yung nangyari sa akin kagabi. Nalasing tayo, di ba? Nakita ko din si Annalyn pero wala naman siya. Tapos mamaya sigurado ako, malilimutan ko na naman yung sunod na mangyayari. Ito naman si Victor oh. Lasing ka lang. Basta, ihatid mo na ako sa amin. Baka kung ano pa mangyari sa akin eh. Masama talaga ang kutob ko na hindi yung panaginip. Sige na nga. Alis na tayo. Nakakainis ka talaga. Iwan kita dyan eh. Wala namang nagawa si Ruel kundi ang ihatid niya ako pa uwi. Sobrang dilim na naman sa daanan at tanging ilaw sa motor niya ang liwanag na meron kami. Mabilis ang pagpapatakbo ni Ruel nang bigla na lang pumreno si Ruel nang may biglang dumaan na aso. Ruel! May aso! Dahil sa lakas ay natumba kami kasabay ng motor niya nang hindi na niya nakontrol pa ang manibela. Umandar pa ito kaya nahila pa si Ruel ng kaunti sa kalsada bago ito huminto. Kahit na masakit ang katawan ko, tumayo ako agad para alalahanin siya. Ruel! Namatay ang liwanag kaya dumilim sa paligid namin. Kaya binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko. Iika-ika rin si Ruel nang bumangon. Ano pre? Okay ka lang ba? Natumba tayo sa motor tapos tatanungin mo ako kung okay lang ako? Sira ulo ka ba? Bigla na lang akong nakaramdam ng pamilyar na takot. Na para bang may nakamasid sa amin. Kailangan na natin umalis dito pre. Mas ligtas tayo kapag bumalik tayo sa bayan eh. Bakit ka ba natatakot? Wala namang mangyayaring masama sa atin. Victor! Ruel! May nilalang na bigla na lang humata kay Ruel. Kitang-kita ko ang malaking nilalang na yon na umakyat sa puno habang buhat-buhat si Ruel. Nasigaw ng sigaw at nagpupumiglas. Putya talaga, Ruel! Payat ang nilalang na may mahahabang kamay at binti. Pero kulay dugo ang buong katawan. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang bigla niyang kagatin si Ruel sa tiyan habang nagsisisigaw sa sakit ang kaibigan ko. Tulong! Tulungan niyo kami! Wala akong magawa, Miss Clark, kundi ang tingnan ng kaibigan ko na mamamatay sa kamay ng nilalang na yon. Napunit ang kalahati ng katawan ni Ruel hanggang magkahiwa-hiwalay ang ibaba at itaas na bahagi ng katawan niya. Pero alam ko buhay pa si Ruel.
Ibinigsak niya ang ibabang bahagi ng katawan ni Ruel at saka bumuka ng napakalaki ang bibig nung nilalang na yon at kinain ang buong ulo ni Ruel. Agad na akong kumilos para hindi niya ako maging biktima katulad ni Ruel. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Patuloy na lang ako sa pagtakbo. Para bang may humahabol sa akin. Layuan niyo ako! Lumayo kayo sa akin! Nadulas ako sa putik dun sa kakahuyan nang may pumatak sa ulo ko. Kinapa ko at nang dahan-dahan akong tumingala, mas lalo akong napasigaw nang muli ko na namang nakita ang manananggal na nakita ko rin kagabi. Tama na! Muli akong nagtatakbo palayo sa kanya nang may makuha akong bato at binato ito. Hindi ko siya matamaan dahil magaling siyang umilag, pero nang matamaan ko siya sa muka, ay narinig kong sumigaw siya. Sige! Lumapit ka sa akin! Hindi lang yan matitikman mo! Lumipad siya palayo sa akin, pero may mga alulong ng mga aso akong naririnig at uwak sa malapit. Bago pa man siya makalapit sa akin, ay agad akong tumakbo palabas ng kakahuyan. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta hanggang sa makabalik ako sa kalsada. Natanaw ko rin ang mga kabahayan malapit kina Annalyn. Hingal na hingal akong nagmadali dahil baka sundan nila ako rito. Baka madamay pa si Annalyn. Mabuti na lang din at binigyan ako ng duplicate kini Annalyn, kaya nabuksan ko ang main door. Halos madapa pa ako papasok ng bahay. Nakasalampak ako sa sahig at litong-lito sa nangyari. Totoo lahat ng yun? Hindi yun biro? Ano na lang sasabihin ko? Wala na si Ruel. Pinatay nila si Ruel. Nagmukmuk ako sa sulok ng sala. Iniisip ang mga nangyari. Hindi ko alam kung paano ko inantok sa posisyon ko. Nagising na lang ako nang may tumatapik sa mukha ko. Victor? Victor, okay ka lang? Napasigaw ako sa gulat nang makita si Annalyn nung umagang yon. Nagulat din siya sa akin. Bakit? Okay ka lang ba? Annalyn, anong nangyari sa mata mo? Napahawak si Annalyn sa mukha niya. Eto. Natumba ko kagabi pag uwi ko rito. Tumama sa hawak ko. Ganun ba? Sa susunod, mag-iingat ka ha. Ikaw. Ano bang nangyari sa'yo? Wala naman. Okay lang ako. Hindi ko masabi sa kanya dahil hindi ko alam kung maniniwala ba siya sa akin. Mukhang hindi ka na naman makakasama sa akin yan sa palengke. Magpahinga ka na lang dito at ako na lang ang lalabas. Medyo masakit kasi yung ulo ko eh. Mag-iingat ka na lang. O sige. Mag-almusal ka na doon at pagkatapos magpahinga ka na. Nang makaalis si Annalyn, ay hindi pa rin mawala sa isipan ko ang nangyari sa amin ni Ruel. Kailangan kong mahanap ang bangkay niya. Hindi yun panaginip. Totoo ang lahat ng yun. Tumiretso ako sa kusina. Walang tubig na malamig sa ref, kaya binuksan ko ang freezer na lalagyan ng mga karne ni na Annalyn. Pagkabukas ko ay hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Lalo na nang matingnan ko ang dilat ng mga mata ng pamilyar na muka. Halos manghina ako sa aking nasaksihan. Girlie? Alam kong ulo yun ni Girlie. Nakita ko ang piraso ng kamay na may relo pa. At alam ko kung kaninong relo yun. Kay Ruel. Paano napunta ang mga yon sa freezer ni Annalyn? Nanginginig ang kamay kong nabitawan ng bukasan ng freezer. At napaupo sa panghihina. Nang mahimasmasan ako ay agad kong kinuha ang mga gamit ko. Hindi ako maaring magtagal pa rito at baka ako na ang sunod na biktima. Wala akong kahit isang tinira na damit. Kahit pa yung mga labahan ko na underwear na bababaho. Siniksi ko na sa mga malinis kong damit dahil sa takot. Todo ring pa ang phone ko ng mga oras na yon. Tawag mula sa misis ni Ruel. Pero hindi ko sinasagot dahil sa pagmamadali. Para po, Manong. May huminto agad na tricycle sa tapat ko pagkalabas ko pa lang. Aba saan huga tayo? Sa bayan lang po. Sa terminal na sakayan ng bus.
Nang makasakay ako ay agad kaming umalis. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko. Sariwang-sariwa pa sa alaala ko ang itsura ng freezer ni Annalyn. Mamamatay tao ba siya? Bigla ko nalang naalala ang pasasaka ng mata niya. Pamilyar sa akin yun. Nang makarating na kami sa bayan, agad akong bumaba. Dito na lang ho ako, sir. Hindi kasi ako pwedeng magbaba sa mismong tapat. Wala akong lisensya at may pulis doon nagbabantay eh. Baka matikitan ako. Pasensya na ha. Ito po bayad. Huwag niyo na akong suklian. Aba, ibang klase talaga itong si Pogi. Maraming salamat, iho. Nagmadali akong naglakad. Nakipagsiksikan sa kumpulan ng mga tao sa palengke. Kailangan ko pang maglakad patungo sa terminal na may ilang metro pa ang layo. Victor! Victor! Natigilan ako at napasulyap sa direksyon ng boses na tumatawag sa akin. Naaninag ko sa di kalayuan si Annalyn. Nahihirapan sa mga pinamili niya. Agad niyang napansin ang bag kong dala. Victor, saan ka pupunta? Hindi ako sumagot. Bagkus agad akong tumakbo patungo sa bus na papalabas ng terminal. Alam kong hindi pa yun ang sakayan ko. Pero sumakay na ako roon makalayo lang kay Annalyn. Humabol din siya at ilang beses niya akong tinawag. Pero hindi ko siya nilingon. Hanggang sa makasampa ako sa bus. Natanaw ko pa sa bintana na natumba siya kakahabol sa akin. Naawa ako sa kanya pero mas kailangan kong iligtas ang sarili ko. Hanggang sa makalayo kami, naroon pa rin siya. Paglingon ko sa rearview mirror ng bus, ang akala ko nasa likod si Annalyn, na ang sama ng tingin sa akin. Halos matumba pa ako kaya natapakan ko ang konduktor. Hayop naman, oo. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Gusto mong pababae kita? Bawal maligalig dito. Hindi ko pinansin ng konduktor dahil mas importante ang takot ko nung mga oras na yon. Ang lakas talaga ng kalabog ng dibdib ko. Pero wala siya sa paligid. Saka ko nilingon ng konduktor. Naku Manong, sorry po. Hindi ko sinasadya. Nang makalagpas ang bus sa bayan ni na Annalyn, saka naman ako bumaba para maghintay ng bus na sasakyan ko. Mabuti naman ay nakasakay ako agad. Isang oras ang binyahe ko para makarating kung saan talaga ako nakatira. Pero una kong tinawagan ng pinsan ko. Hello, Insan. Ano? Nasaan ka ngayon? Sa bahay lang, Insan. Bakit? Nakauwi ka na ba? Oo. 3 araw na nga ako dito eh. Pwede bang dyan muna ako tumuloy bago ako umuwi sa amin? Medyo gulong-gulo kasi isip ko ngayon eh. Kailangan ko na makakausap. Sige. Tara. Hintayin kita dito. Actually, pre. Nandito na nga ako sa inyo eh. Naghihintay lang akong pumayag ka. Ganun ba? Hindi kita dito sa gate. Ikaw talaga oh. Sa kanya pinatay ang tawag. Nagmadali na akong naglakad patungo sa kanila dahil nagdidilim na rin. Ayoko na rin magtagal pa sa labas ng gabi. Natatakot na ako kahit maraming tao sa paligid. Alam kong nagulat si Marvin nang muli niya akong makita. Hoy Victor, ano ba nangyari sa'yo? Mukhang hindi ka galing abroad ah. Wala ka bang tulog? Saka, maligo ka naman. Nakakahiya sa mga anak ko, ang baho mo eh. Pasensya ka na talaga, Marvin. Nagmamadali lang talaga ako eh. O siya, sige. Halika na, pasok na. Maraming salamat. Tiningnan ko pa ang paligid ko bago ko pumasok. Bumungad sa akin ang maingay na TV at mga anak niyang nanonood. Insan, maligo ka muna ron. Nandyan sa kusina namin yung banyo namin. Sumunod na lang ako sa sinabi niya. Hindi ko na rin alam kung anong susuotin ko dahil naghalo-halo na sa bag ko. Kaya kinuha ko na lang ang kahit na ano roon. Habang naliligo ako, napansin kong bumabagal ang tubig hanggang sa mawala. Bakit nawawala ng tubig? Wisit naman oh. Nagulat na lang ako nang bumuhos ang dugo na galing sa shower. Napasigaw ako at halos matumba. Pero sa pagdilat ko'y wala naman. Napasulyap ako sa salamin. Nakita ko na naman si Annalyn. Pero palinga-linga ako sa paligid. Wala naman. Kaya nagmadali na akong naligo. Pagkabihis ko ay nakapaghanda na ng hapunan sila Marvin. Pero karne ang ulam nila. Naduduwal ako sa tuwing naaalala ko ang bangkay nila Girlie at Roel sa freezer ni Annalyn. Naaalala ko na
Baka nakakain din ako ng mga handa ni Annalyn na karne ng tao. Uy, Victor, kumain ka na. Wala ba kayong gulay man lang, Marvin? Nag-iwas ako ngayon sa karne. Dako, ang arte mo naman porket taga-abroad ka na. Pasensya ka na at wala kami. Pero kung gusto mo, pumunta ka sa palengke. May mga lutong gulay doon at doon ka na lang kumain. Nakaramdam ako ng hiya sa kanya. Hindi, pre. Magpapahinga na lang ako. O siya, sige na. May silid dyan sa taas, yung bakanting silid doon. Doon ka muna. Umakyat na lang ako, ngunit muli na naman akong nakatanggap ng tawag. Kaya sinagot ko na. Hello, Victor. Nasaan ang asawa ko? Hello, Grace? Si Ruel ba? Hindi ko alam kung nasan siya eh. Yun na lang ang sinabi ko kay Grace. Dahil hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya. Ikaw lang ang huli niyang kasama. Hanggang ngayon hindi pa siya umuwi rito. Ako pa rin ang asawa, kaya ako'y nag-aalala sa kanya, ha? Tinatago mo ba siya? Nasa kabit ba siya ngayon? Nako, hindi ko nga alam. Hello? Hello, Grace? Nandiyan ka pa ba? Isang matinis na ingay mula sa kabilang linya ang aking narinig hanggang sa mapalitan nito ng mabilis na paghinga. Victor? Nasaan ka na, Victor? Agad kong binato ang cellphone ko sa kama. Sa gulat nang marinig ko ang boses ni Annalyn sa kabilang linya. Agad akong tumakbo sa kama ko at hindi ko pinansin ang cellphone ko hanggang sa mamatay siya ng kusa. Nagtago ako sa ilalim ng kumot ko. Hindi ko alam kung paano ako makakatulog. Naalimpungatan ako nung madaling araw nang makarinig na naman ako ng ingay sa labas ng bintana. Na para bang may malakas na pagaspas at hangin. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko. Dahil sobrang liwanag sa labas, kitang-kita ko ang manananggal sa bintana na pilit na gustong makapasok sa silid ko. Sigaw ako ng sigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Victor, bumalik ka na sa akin. Magiging masaya tayong muli. Mag-umpisa tayo. Hindi na ako babalik sa'yo. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Halimaw ka! Nagsisisi ako, nagkaagusto ako sa'yo. Layon mo ako! Nagmamakaawa na ako sa'yo! Umalis ka na! Mamamatay tao ka! Pinatay mo si Ruel! Agad akong lumabas ng silid ko. Sigaw ng sigaw. Hoy, Victor! Para kang bakla! Bakit ka ba sigaw na sigaw? Hingal na hingal ako. Pasensya ka na, Marvin. Nakita niya ako. Nahuli niya ako. Alam niya na kung nasaan ako. May manananggal sa taas. Ano bang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Bago ka sa akin magalit, Marvin, ipapaliwanag ko muna sa'yo. Natatakot na talaga ako sa buhay ko. Pinatay niya si Ruel. Ano? Naiiyak na talaga ako sa takot. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pinaliwanag ko lahat sa kanya ang naging karanasan ko. Maniwala ka sa akin, Insan. Nagsasabi ako ng totoo. Kahit ako hindi ako makapaniwala eh. Pasensya na. Pakiusap, tulungan mo ako. Pasensya ka na, Victor, pero hindi kita matutulungan. Ayoko madamay ang pamilya ko, lalo na mga anak ko. Kung ako sa'yo umalis ka muna rito at umuwi ka sa inyo. Mas magandang humingi ka ng tulong sa mas nakakaalam. Bukas na umaga, makakaalis ka na. Ayoko talaga madamay ang pamilya ko. Naiintindihan ko, Marvin. Pero hindi ko rin pwedeng dalhin sa pamilya ko to eh. Baka madamay sila. Napasulyap kami pareha sa pinto. Diyan ka muna. Binuksan ni Marvin ang pinto at nagulat kami nang may pulis doon. Ano po yun, mga sir? Pasensya na po at gambila. Pero nandito po ba si Victor Manalastas? May search warrant kami sa kanya dahil sa pagkawala ni Ruel Meneses. Siya po ang suspect ayon sa sumbong ng asawa ni Ruel. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko nang tumayo ako. Ako po yung hinahanap nyo. Ano pong kailangan nyo? Pwede po ba namin kayo ma-invite sa presinto? Ano ba naman yan, pinsan? Anong ginawa mo? Yun na lang ang nasambit ni Marvin. Pasensya na talaga. Ako nang bahala dito. Matiwasay akong sumama sa kanila.
Ramdam kong inis na sa akin ng pinsan kong si Marvin. Sa gulong dinala ko sa bahay nila. After 15 minutes ay dinala nila ako sa presinto. Nagulat ako nang makita ko si Grace na naghihintay doon. Mugto ang mga mata. Nasaan si Rowel? Nasaan ang asawa ko? Pinaghahampas niya ako kaya todo ilag ako. Beses! Pag-usapan po natin ito na maayos. Sandali lang po. Hinay-hinay lang. Pinaupo ako ng pulis sa harap ni Grace. Nag-iiyak pa rin dahil sa asawa niya. Pwede mo bang ipaliwanag tungkol sa reklamo ni Mrs.? Wika ng pulis sa akin. Sir, wala po talaga ako alam sa pagkawala niya. Basta't ang alam ko lang pumunta kami sa bar. Hinatid naman niya ako pa uwi. Pero tapos nun, wala na akong kontak sa kanya. Maniwala naman kayo sa akin. Wala ho talaga akong alam. Huwag ka na magsinungaling, Victor! Sabihin mo sa akin ang totoo! Nararamdaman ko may alam ka talaga! Grace naman, hindi ko talaga alam kung nasan siya. May alam ka bang ibang tao na witness na makapagsasabi ng totoo sa sinasabi mo? Napaisip ako. Hindi ko alam kung maniniwala sila sa sasabihin ko. Yung naging karanasan ko. Wala akong nagawa ng ikulong nila ako hanggat wala pang maayos na investigasyon. Hindi na rin ako nakatulog. Kahit papano'y may mga kasama akong pulis at yung lalaki sa isang sulok na nakakulong din. Akala siguro'y nakatitig ako sa kanya. Pero tulala ako at nilapitan niya ako. Abay, iho. Ano bang kasalanan mo at nandito ka? Naku, Manong. Pinagkamalan lang po ako dito. Isa kasi akong albularyo, iho. May nararamdaman ako. May itim na aurang nakapalibot sa'yo. Natigilan ako at nakuha niya ang atensyon ko. Para siyang takot na takot habang nakatingin sa akin. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? May isang nilalang na hindi natin kaparehas ang nagkakagusto sa'yo, ano? Hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakukuha. Kahit na sino humadlang sa pagmamahalan niyo papatay niya. Kakaiba magmahal ang mga aswang. Oo, isa siyang aswang. Manananggal. Mag-ingat ka sa kanya. Hindi siya titigil kaya dapat may gawin ka. Yun nga po Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero siya yung pumatay sa aking kaibigan. Sinisisi nila ako sa pagwala ng aking kaibigan. Pero hindi ko masabi sa kanila ang totoo. Litong-lito na nga po ako kung anong dapat kong gawin Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Ang pangontra sa kanila ay asing at bawang. At ito. Iniabot niya sa akin ng isang kwintas na bilog. Ano po ito, Manong? Anting-anting yan. Maliligtas ka ng anting na ito. Ako nga tumagal sa mundong ito dahil dito. Walang gumagambala sa akin. Ay siya na yan. Dahil mukhang matindi ang pag-ibig niya sa'yo. Mabilis kong sinuot ang kwintas na binigay sa akin. Naku, maraming salamat po, Manong. Susundin ko po ang sinabi niyo sa oras na makalabas ako. Nakaramdam ako ng kapanatagan. Dahil siguro kulang ng tulog ay nakaidlip ako. Nagising na lang ako sa ingay. Nakita ko na lang ang mga pulis at doktor. Nang silipin ko'y wala ng buhay si Manong Albularyo. Dilat ang mga mata at naninigas ang buong katawan. Kaya inilabas na siya ng selda. Naku, ano po nangyari sa kanya? Binangungot. Kaya yan. Sabi ng ibang nakakulong sigaw pa raw yan na sigaw kanina. Dalit kasi ang ambulansya kaya hindi na siya na-revive pa. Iniisip ko tuloy na baka tungkol ito sa nangyayari sa akin. Kung sino kasi ang dumikit sa akin. Namamatay na lang. Napahawak ako sa kwintas na binigay niya sa akin. Sana nga mailigtas ako nito. Siya nga pala, Victor Manalastas. Nakita na ang bangkay ni Rowel na kaibigan mo. Kaya baka pakawalan ka na. May ibang suspect sa pagkamatay niya. Chop-chop ang katawan niya May nag-iwan pa nga na ibang parte ng katawan niya sa labas ng station. Po? Naalala ko si Annalyn. Si Annalyn ang may gawa nun. Alam niyang nandito ako.
Inaayos lang namin ang papel mo at palalabasin ka na namin mamaya. Parang gusto kong magmakaawa na wag na lang niya akong ilabas at dito na lang ako sa selda ko. Ayoko pang mamatay. Ayoko maging biktima ng aswang. Makalipas ang 1 oras, binubuksan na ng mamang pulis ang selda ko. Hoy, manalastas! Laya ka na! Ayoko pa sanang lumabas, pero wala akong magagawa. Dumiretso ako sa palengke. Bumili ako ng mga bawang at 1 kilong asin. Hindi na ako umuwi kila Marvin. Ayokong madamay sila. Haharapin ko tong mag-isa. Ilang beses ko ring nakita si Annalyn sa madaming tao. Kaya alam kong nakasunod siya sa akin. Alam kong papalapit siya sa akin. Naglalakad-lakad ako hanggang sa makarating ako sa dulong parte ng iskinita, sa lugar nila Marvin. Bigla na lang lumakas ang hangin. Pagharap ko sa lalabasan ko, nakaharang na si Annalyn. Mugto ang mga matang nanlilisik na nakatingin sa akin. Victor, umuwi ka na sa akin. Hindi ko na uulitin ang mga ginawa ko. Huwag kang lalapit sa akin! Ang sabi mo, mahal mo ko. Naniniwala akong mahal mo ko, Victor. Yun din ang akala ko, Annalyn. Pero hindi pala. Hindi kita mahal. Hindi ako magmamahal ng isang aswang. Mamamatay tao! Hayop ka! Hayop! Inihanda ko ang bawang at asin ko. Mahal kita, Victor. At hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Kung hindi ka man mapupunta sa akin, mas magandang wala nang makinabang sa'yo. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla siyang tumakbo sa direksyon ko. Dahil sa kabakoy na ibagsak ko ang asin sa sahig, dahilan para magkalat ito sa paanan ko. Lumuhod ako at itinapon sa direksyon niya ang nadakot kong asin at bawang. Bigla na lang siyang sumigaw. Napaupo na lang ako at hingal na hingal sa bilis ng tibok ng puso ko. Bigla na lang siyang ngumisi sa akin dahil minuto na ang lumipas ay wala pa ring nangyayari. Naloko na! Pero nabigla ako nang dahan-dahan siyang nalulusaw sa harapan ko na para bang kandilang nasindihan ng apoy. Victor, anong ginagawa mo sa akin? Tulungan mo ako! Muli ko siyang binato ng asin at sa pagkakataon na yon ay napapasigaw siya sa sakit na para bang inaasinan ko ang sugat niya. Kitang-kita ko kung paano siya masunog sa harapan ko gamit ang asin. Hanggang sa sunog na damit na lamang niya ang natira. Naging abo ang bawat parte ng katawan niya, lalo na ang buto. Nabigla ako nang may itim na uwak ang lumabas sa damit niyang nasusunog. Palipad sa direksyon ko nang umiwas ito at lumipad palayo. Nang wala na si Annalyn, tumakbo ko palayo sa lugar na yon. Ito ang karanasan ko sa kanila. Hindi ko alam kung totoo bang wala na sila. Pero kahit alam kong patay na siya dahil kitang-kita yon ng mga mata ko, minsan nakikita ko siya sa panaginip ko. Minsan sa salamin at minsan sa kumpulan ng mga tao. Lumayo na rin ako sa mga kamag-anak ko at bumalik sa abroad. Baka makalimutan ko siya, pero hindi. Minsan nakikita ko ang itim na uwak. Sumusunod kahit saan ako magpunta. Pakiramdam ko si Annalyn yon. Pero simula nun, hindi ko na inalis ang anting-anting na binigay sa akin ng albularyo sa kulungan. Sa tingin ko, isa yun sa nakatulong sa akin. Dahil sa karanasan kong ito, ayoko na munang umibig. Baka makakuha na naman ako ng katulad ni Annalyn.